Para sa mga wala pang keyboard na naghahanap ng isang premium na 60%, 65%, itong WAV Zen 65 ang highly recommended ko sa inyo. Nakita nyo naman kung bakit. Casing pa lang, it's something na mahanap nyo sa mga custom kit keyboard na mga mamahalin like 2 years ago. Parang ganun siya. It includes the hard case. Napakatibay na ito para pag nagka-travel kayo, nagmo-move from place to place, meron kayong lalagyan ng keyboard, hindi nyo na kailangan bumili. Yan, nakita nyo naman may divider pa siya, no? By the way, this keyboard is not mine and it's not sponsored. Pinamod lang sa akin to ng kakilala, kaya yan, nag-take na lang ako ng chance para mag-review ng saglit kasi nagagandahan talaga ako sa kanya. Actually, ngayon pa lang ako naka-testing ng WAV. Pero sila yung gumawa ng Rainy 75. Sobrang sumikat na keyboard kasi ang mura tsaka ang premium. So parang ganun lang din ito. Siyempre meron siyang manual. Yung manual parang mga lang, ordinary lang na kasama ng mga budget keyboards. And then tapos QMK via compatible siya. And download nyo lang yung kanyang JSON file dito sa kanilang website. And the rest ng mga kailangan nyong malaman, mga functions, mga shortcuts, nandito na sa manual. Matibay din naman ang kanyang cable. Yan, okay din naman siya. And then switch and keycap puller as usual. Okay, may kasama siyang mga switches. May gaskets din. And may plate na gasket na buo. Tapos merong kasamang PCB gasket dumbbells. Yan o. So, ito yung nagpapabigay ng bounce sa keyboard na to kung gusto nyo may bounce. And then, meron siyang top washers. Ito, para sa PCB. Yung mga yan. Tapos ito sa may information. Yan, kasi may battery itong tri-mode kasi itong keyboard na to. So, meron din yan. So, may another quick function instruction siya dito. Kaya lang Chinese. So, hindi natin mababasa unless marunong kayo magbasa. And may extra siyang mga foams. Okay, meron siyang plate foam and PCB foam. Yan. So, yun yung mga kasama niya. Grabe, no? Ang premium. Para kung bumili ng isang group buy na kit na times 2 ng presyo nito. Anyway, pakita ko na sa inyo kung ano itsura ng keyboard. So, kaya nakobad to guys kasi katatapos ko lang tong i-mod. Nag-retune tayo ng stabilizers niya. And nag-lube tayo ng kanyang mga switches niya. So, ang switch nito ay Kailh Snow Top Cacao. Nakakapanibago kasi usually ang brown, diba, tactile yan. Ito, linear ito. Medyo clacky naman siya ng konti, pero nung nalub na natin siya, medyo tumahimig na siya. Mamaya mag-sound test tayo. So, okay naman tong stabilizers niya. I think foam ito. Nirelub lang natin siya kasi mas gusto ko yung tinotono ko ng manual tsaka yung wire niya binabalance natin. And then makikita nyo dito may on and off. Yan, kasi tri-mode ito. And then with RGB siya. So, south-facing din siya. Maganda sa mga cherry profile keycaps. Dalawang keys yung pwede dito. Pwede siyang lagyan ng classic looking na key dito. Parang modifier niya na rin yun. Sa other side niya naman, meron siyang badge. Tsaka napaka-premium niya. Finish pa lang niya. Ang ganda. Ang kinis. Tsaka yung weight niya. May brass dito sa ilalim. Kaya napaka-solid ng kanyang weight. At napakaganda guys. So, tingnan nyo yung pagka-CNC niya. Ang linis. Grabe. Nasa gitna yung Type-C port niya. Tapos wala na kayong makikita ang mga buttons. Na kahit ano, dito sa sides niya. So, yung typing angle niya medyo mababa lang din to. Sakto lang din kahit hindi na kayo gumamit ng wristpad. Okay na rin yan. Makapag-type kayo ng maayos. And then, ang kanyang plate ay FR4 na color white with flex cut. Tapos kompleto na rin naman ito sa sa foams niya. So pwede kayong magdagdag bawas na lang din. Itong WAV na to, pwede siyang matanggal. 'Di ba? USB storage ito na magnetic. Yan. Stick din 'Di ba? So sa overall design niya, nagagandaan talaga ako dito sa Zen 65 na to. Hawig na hawig sa mga group buys na custom made ng mga mamahalin. And by the way, pag binili niyo pala to guys, naka fully built na siya. Meron siyang keycaps at ganito yung kanyang sound. So maganda pa dito sa keyboard na to, detachable siya without using a screw.
Yan lang siya. So magnetic siya. Napakadaming gasket nito. Ang dami nyo pwedeng ipalit. Ang dami nyo rin reserva din. So dito, yung mga extra gasket na yan, ito yung mga edge to edge and socks. Tapos ito may konting, kung gusto nyo may konting bounce, pwede nyo gamitin yan. And then meron din naman yung buo na gasket para kung ayaw nyo talagang may bounce. Naka-dump lang siya ng flat. Wala kayo mararamdaman na bounce. So parang straight na matigas yung inyong pinagtataypan. So isa pang interesting dito guys na na-amaze ako. Wireless ang contact niya sa battery, wala kayong makikitang wire pero tri-mode ito. So, ang galing, di ba? So, dito na lang siya dumidikit to. Pag nagdikit ito, so doon na dumadaan ang kanyang power or kanyang electricity sa battery na yan. Okay, wala na kailangan ng wire. Tapos may mga films din siya. Ito, anti-static film, very important yan, huwag nyo nang tatanggalin. So, ito yung itsura ng kanyang PCB. Comparable siya sa PCB ng KBD fans. Kompleto yung kanyang gasket. Pwede nyo tanggalin yan kung gusto nyo medyo maingay yung sound profile niya. Magtanggal lang kayo ng mga foams. Kaya gaya na sabi ko sa inyo, dagdag bawas lang ang mga foams. And nandito yung kanyang switch. Kung tatanong kayo, yan ito. Ito yung kanyang on and off. Keycaps na nakalagay dito is Dominici. Yan, naka-double shot. I think 1.2 millimeters ito and PBT. So magandang klaseng PBT ito. Ito yung mga high-end. Ito yung hindi yung mga nag-fade agad na PBT. Ito talagang premium din siya. So mabigat din to. So around 3 or 4 kilos itong keyboard na to. So very stable siya. And then 4 ang kanyang rubber feet. So ang ganda rin ng rubber feet nyo. So makikita nyo yung link ng product na to sa description ng video na to or sa pin comment section. So nasa 6,000 plus ito yung wired version. So isang version niya na 3,000 milliamps nasa 6,200, 6,300 pesos. And then yung ganito 4,000 milliamps nasa 7,000 plus. Parang mas mahal siya ng 1,000. Kung gusto niyo bumili, nandun yung link, click nyo na lang yun para yan, hindi kayo mawala at orderin nyo na lang siya. At yan ang quick review natin para sa Zen 65 Ultra Edition. Meron din yung standard version at meron din silang limited edition. I'm not sure kung magiging available pa yon yung limited. Tingnan nyo na lang din sa link na yan kung bigla siyang lalabas. I think mas mahal lang din naman ng konti yon compared dito sa Ultimate. So don't forget to like, subscribe, and share. At kita-kits ulit tayo sa next review videos natin. Alright? Goodbye!